proceed, sir. Alright, cool. So, kumusta kayo guys? Magandang gabi. Magandang gabi sa lahat ng nanonood ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Ah, let's welcome everyone dito sa ating live. Um, si Miss Chona, Miss M. Joy, Edmar, Mike Salazar, magandang gabi. Ayan, so padami na tayo. Good evening, Sir Juan. Magandang gabi. Ah, tingnan natin kung naka-live na tayo sa page. Ayan, mukhang live na nga. Okay. So, alright. Sige, pag-usapan natin to. Naka-record na ba to? Yes, Sir Teds, naka-record na to and then I'll be uploading the recording sa Facebook page and I'll be sending you guys the recording nitong live training natin. Why naman ganun? Tax pa more. Pangit pala sir pag nag-stop ng ads set dahil mas insufficient funds. Yes, magre-reset po siya normally mga 3 days yun, Jay. Naka-non-bat kami. Okay. Tax na sa ads, tax pa kay JNT. Mga online service subs ko connected sa UK may 20% tax kami. Okay. Okay. So, ganito guys, no? Siguro I'm not the best person to talk about the anong para tawag dito yung in terms sa accounting um anong tawag dito discussion kasi this is more of like an accounting discussion. Hindi naman ako accountant. Hindi naman ako just for you guys to give an overview. HRM graduate ako. Bobo pa ako sa math. So alam mo yon, I'm not the best person to talk about these changes in terms of your business inside. Anong tawag dito? Kasi yung accountant ko kinakausap ko pa din eh. Hindi pa rin niya lubos maano yung ano nito, yung impact nito. So, just to give you an overview muna in terms of dun sa meta side, no? Yun na muna yung i-discuss ko. But in terms of internal accounting, consult your accountant kasi they are the best person to discuss all of these things. However, in terms of the Facebook side, yun naman yung forte ko. So let's discuss more of this one para at least magkaroon tayo ng overview how it will affect dun sa business po ninyo in terms of client acquisition or customer acquisition. Paano kayo tatamaan ito in terms of your budget. So let's go. Gumawa ako ng ba't ganun yung buhok ko? Matayo. Okay, gumawa ako ng anong tawag dito ng Google Sheet, no? And then let's discuss more of this. Let me just share my screen. Okay. Let me know, guys, if you can see my screen. Type yes in the chat if you guys can see my screen. Yes, Sir Emmanuel. Okay, good. Miss Chona, Erica, yes. Okay. And yung audio ko okay para tuloy-tuloy tayo. For those of you guys na nasa Facebook Live, feedbackan nyo ako dyan sa chat kung kumusta yung audio and kung nakikita yung screen ko. No? Ayan. So, check ko na yung sarili kong live. Check. Ayan. Okay. Nag-live tayo ngayon. Okay, good. So, dito guys, okay. So ano nga ba ano nga ba tong 12% tax na additional na ipapataw sa mga advertisers katulad natin? So ito yung mga foreign digital service providers katulad ng Netflix, kung meron kang subscription sa Netflix, sa Canva,
yung mga premium subscriptions, yung monthly recurring subscriptions na china-charge sa inyo. Ito Zoom. So, yung Zoom ko kasi premium. So, maapektuhan ako diyan kasi may premium subscription ako sa Zoom, Google Ads, Facebook Ads. I believe itong Google Ads, I'm not really sure kung kailan ang implementation nito, but I believe by June yata if I'm not mistaken, or effective this month. Itong Facebook, most likely in the coming months. Wala pa akong nababasang article about it. It's very new pa kasi. Kung nakasubscribe kayo sa YouTube Premium, yan, tatamaan yan. And for those freelancers na nasa Upwork, Fiverr, Toptal, tapos may subscription ka sa Amazon, Prime Video, Disney Plus, lahat ng mga foreign digital service providers, may 12% tax na ipapataw doon sa lahat ng mga anong tawag dito, mga companies po na to. Okay, kasi anong tawag dito? Parang income generating na naman to ng ating government. Anyway, so ibig sabihin, so mag-focus muna tayo dito sa Facebook ads. No? Pag-usapan natin itong Facebook ads. Bakit kailangan muna nating intindihin as far as doon sa mga na-research ko, ito lang naman siya kasimple. No? Gumawa lang ako ng simpleng um, computation. Okay, especially tatamaan nito yung mga nasa e-commerce, yung mga nasa service-based industry. Although may konting kurot pero hindi siya masyadong masakit, no? For example, ito what's happening, ito yung uncontrolled. Ibig sabihin wala tayong magagawa dito. Uh, Facebook algorithm changes, government taxes. Ito yung mga uncontrolled, wala tayong ibang magagawa kundi sumunod. Okay? Gawin kung ano yung mag-adapt kung ano yung nandiyan. So halimbawa, nag-spend ka ng 15,000 sa Facebook ads for the month of May, no? May 1 to May 30, May 31 ba tayo? Ayan, May 31 tayo. So May 1 to 31, naglabas ka ng 15,000, nakaubos ka ng 15,000 total ng budget. So papatawan niya ng 12% na tax. Based dun sa initial computation ko, aabot siya ng 16,800 total. So I believe pumalo siya ng, ay ba't ganun kalaki yung ano ko? So kung 15,000 times 12%, 1.2 ba? 1.8, sorry. So 1.8 plus 15,000, so that's about 16,800. Yung total ad cost mo na ngayon yan. Okay? Ngayon, kung ikaw ay nasa e-commerce industry at wala ka pang benta, nakaubos ka na ng 15,000, good luck sa'yo. Kasi ah wala, naglahong parang bula yung 16,800 mo. Kung before, 15,000 yung kumbaga sakto maubos mo. So may patong ka kaagad na 1,800. Okay? Ngayon, kung before, may before and after ako dito. Kung before, sa 15,000, let's say for example, nakakuha ka ng 15 na customers. Okay, 15 customers. And ibig sabihin nun, kapag dinivide mo yung 15,000 mo kasi, 15,000, tapos kung nakakuha ka ng 15 customers, di ibig sabihin nun, ang customer acquisition cost mo is 1,000 pesos. Okay? Now, let's say for example, meron kang product na worth 1,000 pesos na binibenta. No? Yan yung average order value ng product na binibenta mo. Ibig sabihin nun, kung ito times mo, 1,000 times 15 na customers, di 15,000 yung bumalik sa'yo. Yan yung total sales generated. Pag chinek mo dun sa ROAS mo, yung return on ad spend, that's 1x. Ibig sabihin, halos bumalik lang sa'yo yung 15,000 mo. Kung titingnan mo, break-even siya, pero in reality, kung nasa e-commerce industry ka, most likely niya negative ka kasi meron kang OPEX meron kang cost of goods, meron kang RTS, meron kang OPEX, no? Ang daming moving factors kapag nasa e-commerce space ka. So definitely hindi ito ang pinaka net mo dito, negative ka dito. So imaginein mo kung ito yung current na scenario mo ngayon, okay?
Ito yung current na scenario mo ngayon. Ibig sabihin, negative ka na nga dito. Tapos, papatawan tayo ng 12% na VAT. Eh, lalo na. Kung dito 1x yung ROAS mo, dito magiging 0.89. Bakit? Kasi, hindi na 15,000 yung pagbabanggaan mo. 15,000 divided by 16,800 na yung pagbabanggaan mo nung iyong budget na spend. So that's gonna be 0.89 x ROAS. Hindi man lang pumasok ng 1x. Okay? So ito yung posibleng mangyayari ngayon moving forward kapag naipataw na sa Facebook ads yung ating 12% tax. Ngayon, anong pwede mong gawin? Kasi ito uncontrolled hindi mo naman wala kang magagawa dito, kundi sumunod. Kasi government yung nagpataw sa atin yan. Anong pwede mong gawin as business owner kung halimbawa nasa e-commerce space ka? Um, so given the same scenario, no, 15,000 pa rin yung nilabas mong budget. Kailangan mag-increase yung iyong number of customers. From 15, dapat madoble yung customers mo. Okay? Pag-uusapan natin dito kung paano mo madodoble yung customers mo. So, but before we go here, pag-usapan muna natin to. So, again, from 15 customers na na-acquire mo, kailangan madoble siya or matriple, mas maganda. Para yung customer acquisition cost mo bumaba. So, halimbawa ngayon, 15,000, tapos dahil na doble yung number of customers mo, divided by 30, ibig sabihin nun, ang customer acquisition cost mo from 1,000, naging 500 na lang. Bumaba yung cost mo to acquire a customer. Ngayon, isa pa sa dapat mong gagawin is mag-increase dapat yung average order value mo. Kung dati 1,000 pesos yung average order value mo, kailangan maghanap ka ng ways on how you can be able to increase the average order value per customer. Okay? And so given this scenario, kung nakakuha ka ng 30 customers times 2,000 pesos na average order value per customer, ibig sabihin nun, makapag-generate ka ng total sales generated na 60,000 pesos. Ibig sabihin nun, magpa-positive ka given this scenario. Okay? Ganun lang siya kasimple in terms of what you can do moving forward. Okay? In this scenario, nag-positive ka kasi nag-increase yung average order value mo plus bumaba yung customer acquisition cost. Kaya naglagay ako dito, yung pula, dapat bumaba yung customer acquisition cost mo, tapos tumaas yung average order value mo, and at the same time, tumaas yung LTV or yung lifetime customer value. Okay, ano ba yung uh, mangyayari kapag na-implement mo tong ganitong scenario? Kung halimbawa madagdag man yung 12%, so given that scenario, 16,800 yung total ad cost mo, positive ka pa rin. Okay? Even if nagpataw ng 12%, dahil nga na-double mo yung number of customers mo na na-acquire, plus bumaba yung customer acquisition cost mo, itong 560 na to dahil may patong na 12% eh. So, if tama yung pagkakaano ko, 500 times 12%, so that's 60 pesos, yun. So, 560. So, dati kung 500, yung customer acquisition cost mo dahil napatungan ng 12%, 560 na siya ngayon. And yung ROAS mo, 3.57 siya, lalagapak, pero still positive pa rin. Okay? Kaysa naman dito na 0.89. So, paano mo magagawa tong anong tawag dito? Itong scenario na to. Again, improve your website conversion rate. No, ito yung mga checklist na nalagay ko. Probably maglalagay pa ako dito pero ito lang yung initial na naisip ko. So improve mo yung website conversion rate mo. Kung dati yung website conversion rate mo is naglalaro ng mga 1 to 2%, kailangan ma-improve mo yan at least another 1 to 2% more. So let's say magkaroon ka ng conversion rate na 4%
or 3% man lang, di ba? Para malabanan mo tong ad cost, di ba? Tapos, ano pa yung mga pwede mong gawin? Magbenta ka ng promo bundles for upsells para tumaas yung AOV mo, yung tinatawag, yung average order value. So, katulad nga nitong scenario na to, kung ang dati mong binebenta 1,000 pesos, magdagdag ka pa ng isang 1,000 pesos para nga mabundle mo siya. Halimbawa, buy one, take one. So, it's up to you kung paano mo na siya lalaruin in terms of your pricing. Kailangan, from 1,000 average order value ng customer mo, mag-increase siya, ma-double man siya, ma-triple man siya, para tumaas yung AOV mo. Okay? Checklist number 3, find distributors and resellers to increase average order value and LTV. So, kung ikaw nasa e-com space ka, kailangan mo ng maghanap ng mga distributors and resellers para magkaroon ka ng multiplier nung nagpo-promote ng products mo at hindi lang ikaw ang anong tawag dito, nagra-run ng ads. Okay? Possible na kung nagra-run man sila ng ads or meron silang content marketing na ginagawa on their end. So, still, kung halimbawa nag-stop ka man mag-ads, at least sila continuous pa rin na nagbebenta ng produkto mo kahit na nakahinto yung ads mo or kahit na nagbawas ka ng budget doon sa ads mo. Okay? Number 4, optimize your email marketing campaigns, no? So you need to be able to capture, like kung sinasabi, kunin nyo yung email address, kunin nyo yung mobile number ng mga customers ninyo kasi that's your data. That is your, binayaran mo kay Meta yon. And every time na you send promotional emails and SMS, itong list na to, itong customer list na to, ito yung magagamit mo para mag-increase yung number of customers doon sa website mo. Okay? Find ways to keep your customers buy again for customer retention. So imaginein mo kung nagbenta ako ng let's say nagbenta ako ng itong Aqua Flask, no? Kung itong Aqua Flask na to nagbenta ako isang beses lang. So tapos ang customer acquisition cost ko dito 1,000, no? Ang customer acquisition cost ko, magkano ba Aqua Plus ngayon? Hindi ko alam kung magkano. So, anong tawag dito? Kailangan mo mapabili sila ulit, no? Ano mga possible ways na mabentahan mo sila ulit para magkaroon ka ng magandang customer retention na bibili sa iyo ulit sa website mo moving forward. Okay? Pangilan to? Number 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Improve your products and offers. Now, kung halimbawang yung products mo is for the longest time, pwede na, mag-isip-isip ka na ng ways on how you can be able to improve your products and offers na mas enticing doon sa target consumers mo or target customers mo. And lastly, improve mo yung sales process saka yung overall sales funnel mo. Kasi kapag hindi tumaas ang conversion rate mo dito sa sales funnel mo, malamang sa malamang, magre-retain ka doon sa nakagawian mo. Kung hindi ka na kumikita doon sa dati mong setup, how much more kung tataas pa yung ad cost moving forward dito sa ipapataw na 12%. Diba? So, yan yung overview ng 12% VAT. Ngayon, ano ba yung mga industry na kahit papano hindi masyadong tatamaan ito? Although, syempre, may kurot pa rin. Kumbaga, may kaakibat na cost doon sa mga advertisers. No? Lahat tayo nag-a-ads kay Meta. Pero itong mga industry na to, ito yung mga nakikita ko na hindi masyadong tatamaan in terms of the 12% VAT. So, let's say for example, ito nasa real estate industry ka, naglabas ka ng 15,000,
Pinatungan ka ng 12% na VAT, so that's 16,800. Sabihin mo na lang makatatlong clients ka na lang na bumili sa'yo ng property, o di ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos per customer acquired. So 15,000 divided by 3, that's 5,000 customer acquisition cost. Ngayon, kung ang commission mo dyan, let's say, I know naman kung ang mga nasa real estate, kung commission yan, 50,000, 100,000, 200,000, itong average order value, ito na yung nilapag ko as your commission, uh, anong tawag dito, figure. So, ano na lang ako, nag-throw in na lang ako ng random na commission na pwede mo makuha. Kung nakatatlo kang clients, so, ibig sabihin nun, 50,000 commission, tatlong clients yung nakuha mo, meron kang 150,000 na pumasok sa iyo as income. Ibig sabihin nun, ang return on ad spend mo is 10x. Lumabalik sa iyo yung 150,000 mo ng 10 beses divided by 15,000. So that's 10x. Diba? So, given this scenario, napatungan ka ng 1,800, 16,800, yun yung pagbabanggaan mo nung 150,000 divided by 16,800. So that's gonna be 8.92 return on ad spend. Kung yung dati, ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos lang, nagdagdag ka ng 600 pesos in order for you to acquire one customer. Okay, same lang din sa life insurance. Kung commission ka ng ganito kalaki, even if you spend 15,000, goods pa rin. Yung mga software as a service na mayroong subscription, na tuloy-tuloy na nagbabayad sa kanila yung customer, kahit papaano may kurot, pero dahil may continuity ng purchase o may recurring purchase, goods pa rin siya, no? Pababa nga lang yung net profit mo, pero at least kahit papaano tuloy-tuloy yung ano mo, yung um, customers na bumibili. Spa, resorts, franchising, ito, franchising. Halimbawa na lang, naglabas ka ng 15,000, nakatisod ka ng worth 250,000 na yung franchising mo is, let's say, nagkakahalaga ng 250,000. Yan, 250, 1,000. Nakakuha ka ng tatlong franchisee. O di, ano ta, ay, 250,000. Kulang ako ng zero. Yan. Meron kang 750,000 total sales generated. And divide mo lang yan sa total ad spend mo. O di meron kang 50x na return on ad spend. Okay? So, ganun lang siya overview nung VAT na 12%. Okay? Meron bang nalilito? Meron pa rin litong-lito? Sasayin natin yung mga questions. Can we have a copy of that Excel, please? Sige, pwede naman. I-send ko dun sa anong pangalan nito? Sa email po ninyo. And walang problema. Sige, Abila. Yung 20K ko weekly na gastos sa ads, tataas pa, sir? Yes. Kapag na-implement na, Sir Teds, yung 12%, yung ad cost ng total ad cost, may 12% siyang pataw na buwis. How about po sa mga online casino, coach? Online casino, lahat. Lahat ng kahit anong industry ka pa ngayon, Sir Gio, basta't gumamit ka ng Facebook ads, may pataw kang 12%. Hindi pa ako sure kung doon sa battable or non-battable na industry. I have to consult with my accountant on that one. Kung
non-VAT ka ba or VAT, kailangan mong i-apply doon sa, anong tawag dito, doon sa payment info or payment method mo. Kapag pumunta ka ng ads manager, di ba? Tapos meron kang makikitang ah, amount. Tingnan ko yung akin ngayon kung may nagbago na dun sa sa ad account, sa payment method, kung may VAT input na doon. Wait lang. Actually, hindi ko, ngayon ko pa lang i-check to. Ah, VAT. Yung ibang ad account, meron na silang merong lumalabas na plus VAT. Yung akin wala pa. Wala pang option na 'yon. I mean yung settings na 'yon. So, check out nyo na lang yung mga ad account niyo doon sa payment method. For those of you guys na nag-join ng 5-day Facebook Ads Challenge, alam niyo naman kung saan yung pupuntahan. So, um, to answer your question, Sir Gio, lahat ng gagamit ng Facebook Ads, tatamaan ng 12% VAT na 'yon. Except kung non-VAT ka or vatable ka, on that one hindi pa kita masagot directly. E-loan products industry po kaya natatamaan ko. Basta Sir Juan, lahat po ng gagamit ng Facebook ads, no? Dahil anong tawag sa kanila? Non foreign digital service providers. Ibig sabihin pag ito yung mga companies na hindi dito sa atin nagmula. Ibig sabihin galing sa ibang bansa ng mga yung Wix, kasi yung website ko Wix tatamaan din yun ng 12% VAT. Mabigat sa mga food supplement dropshipping po yan. Yes, tatamaan po talaga. Ang nakikita kong industry talaga na massively tatamaan dito is yung e-commerce. Especially kung mababa yung mababa yung average order value mo. Pag manipis yung average order value mo, imaginein mo ang binebenta mo 1,000. Okay, tapos ang customer acquisition cost mo 1,000 din. Ikaw na mag-compute. O kaya, ganito lang para mas maintindihan mo yung overview. Nagbebenta ka ng 800 pesos na products. Pero ang customer acquisition cost mo 1,000. Doon pa lang negative ka na kaagad. 'Di ba? Tingnan mo na lang yung math na 'yon. 'Di ba? Kapag yung ad account ID nakapangalan sa iyo, anong tawag dito? You mean doon sa personal ad account mo? Kung ibang ad account yung ginagamit mo, kung nakiki-ads ka lang sa halimbawa, na-restrict yung ad account mo, di ba? Ito ba yung sinasabi mo, Sir Mike? Halimbawa, na-restrict yung ad account mo, tapos yung ad account mo na ginagamit, nakapangalan sa papa mo, sa tatay mo. May mga kilala ko noon, mga nag-a-advertise, hindi nakapangalan sa kanilang ad account, nakapangalan sa family member nila. So, yun, isa pa magiging problema yun. Kasi, kunyari, ikaw yung legit na business owner. Ikaw yung nandoon sa DTI mo, ikaw yung nasa mayor's permit mo. Tapos, syempre, yung ginagamit mong ad account, yung sa tatay mo, o kaya yung sa kapatid mo dahil na-restrict yung ano mo, yung Facebook ad account mo. Yun, isa pang problema yun. Ito siguro yung tinatanong ni Sir Mike na hindi nakapangalan sa'yo. May kilala akong mga ganun yung hindi nila ad account yung ginagamit, yung sa family nila yung ginagamit. So, yan. Paano po ba siya mapapataw sa VAT? Monthly po ba or every lagay ng fund? Every total ad spent na nauubos mo. Okay, Sir Juan. Ibig sabihin, kung magkano yung naubos mo na total ad spend for the month, no? Ano yun?
yun yung dadagdagan ng 12% tax. Yung nasa fund mo, yung naka-fund mo pa lang, ah, that's a good question. Kung naka-fund mo pa lang, kasi 'di ba yung iba dito sa atin GCash, no? GCash ang gamit. So kung ifa-fund mo pa lang, ibig sabihin hindi pa nakukonsume ni Meta. That's a good question, actually. I'll research on that one, Sir Juan, Sir Alvin, kung papaano ang charging ni Meta. Kung na gastos na ba yung fund mo or kapag lagay mo ng fund, automatically meron ka ng 12% na VAT. So, I'll research on that one. Hindi ko pa siya ano. Yung recording nito saan makikita niyo no I'll send it over sa ano sa email po ninyo Sir Paul. Baka po makapag-webinar kayo may kasama din yung HR search na accountant. Baka makapag-webinar din may e-com specialist na accountant. Yes, possible. Ah ang ano ko kasi ngayon, ang accountant ko hindi siya ano hindi siya ah exposed sa e-com. So, I'll find someone na merong alam sa e-com space. Ah, Derek, ikaw ba to si ano? Si brother ba to? Derek Valenzuela. Hi brother, kung ikaw yan. Thank you for joining. Malamang kung ikaw si brother Derek, ikaw tatama ka ng ano. Dahil yung e-com is ano nyo, one time purchase lang yun, I believe. Ayan, oh. Magkakilala kayo. Okay, sige. Magkatawa kayo. Sige, sige, brother. Kumusta mo ako sa kanya? Okay. Anong tawag dito? Need ko po maraming customer chats for lower CPM and the high conversion. Ganito lang yan, Sir Gio, no? Gusto mo mapadami yung customer chat mo at magbumaba yung CPM mo, dapat marami yung mag-message dun sa ano mo, sa page mo para bumaba yung cost per message mo. Lower CPM, yung lower cost per 1,000 impressions, kailangan dumami yung ano mo, yung number of engagements. Ganun lang siya. Okay? Buy dummy account na. Yes. Yung mga dummy account dyan, mag-isip-isip na kayo dahil yon medyo tatamaan kayo dyan sa part na yan dahil kung may mga ginagamit kayong dummy accounts, yung mga binili nyo sa black market, yung mga binili nyong ad account na hindi nakapangalan sa inyo, good luck. Okay? Sige. Kung VAT reg si company pero ang business portfolio is not business name, brand name niya siya ay company. How about the credit card? Hindi under ng company name yung credit card. Medyo magulo. So pwede ba is as in non-VAT na lang since automatic naman yung i-add yung 12% VAT. Automatic siyang ipapataw yung 12% VAT. Anong tawag dito doon sa naubos yung budget. Ngayon, um, magiging magulo to, Miss Nerly Jane, kung kasi pwedeng mangyari kasi nito, ah, yung company mo, yung company name, di syempre may DTI yan na, di ba? DTI or Mayor's Permit. Company name mo, tapos yung business name, sorry, yung owner ng company, eh, halimbawa, Juan de la Cruz yung owner ng company. Tapos yung may-ari ng ad account si Christina Di Makulangan. Tapos yung may-ari ng credit card si
Jose Rodriguez. Medyo masalimuot yun, di ba? So, unang-una, iba yung nakapangalan doon sa ad account, iba yung may-ari ng ad account, iba yung may-ari ng credit card, iba rin yung nakapangalan doon sa business. To be honest, medyo ngayon pa lang ah kailangan talaga natin mag-research pa dito kasi bagong ano lang to. Ah, kung paano magiging sistema. Kahit Boost 12 ba't pa din po. Yes, John Nathaniel. Basta ginamit mo si Facebook ads, automatic 'yon. John Nathaniel. Pag ginamit mo si Facebook ads, automatic 'yon. Magkano po ba solo coaching nyo? Nasa website ko po, Sir Gio, 24,999. Five live training session, at least 1 hour per session. You can go here sa you can go here sa website digitalhomey.net, tapos online courses, and ito po siya. One-on-one live coaching. 24,999. Okay? So, sabi ni Hamlon Talk, VAT upon billing. May tanong kasi kanina kung ibabat ba siya upon funding, upon paglagay mo ng fund. Feeling ko hindi. Ito yung sabi ni ni Ham. Tingin ko pag na-build ka na ni Meta, tsaka pa lang siya ma-apply yung 12% na VAT. Pero pag niload mo pa lang yung fund mo, I could be wrong ha. I'll research on that one kasi mainit-init pa to. So, I don't want to assume anything. Diba? Credit card ang payment method and may 1% additional na yun plus ngayon may 12% VAT pa. Ayun lang. 1% dun sa credit card plus 12% VAT, 13%. Sa non-VAT applicable yun sa service offer mo. I believe yung mga nasa service industry, um, possible na i-claim mo yung non-VAT. Kasi ako nasa service industry ako. Yung tatamaan nito yung mga product-based, 'di ba? Product-based na business. All right? Facebook. Ayan. Anyhow, kung may kayo guys, meron kayong excuse me. Kung meron kayong accountant na kapag tatanungan about this, kausapin niyo na kasi I'm not the best person to dun sa internal na nyo na computation. Simple lang para sa akin magkano kumbaga yung regular na ginagastos niyo sa marketing, kung magkano man yon, ibabangga nyo lang doon sa nyo, sa ledger nyo. Basta ang mangyayari lang noon, kung 15,000 yung dati mong budget, dumagdag ka lang ng 1,800. Yun. So parang ako kung titingnan ko yung ledger ninyo sa accounting nyo, ledger nyo, hindi naman siya anong tawag dito, kung magkano lang yung total expenses, marketing expenses, yung pa rin naman. Dumagdag lang yung patong sa inyo ng buwis doon sa budget ninyo. 'Di ba? Ganito lang yan guys, no? Bottom line doon sa sa session na to. Ito yung mga uncontrolled happenings na hindi niya talaga wala kayong magagawa. Susunod lang kayo doon. Yung algorithm ni Meta, pabago-bago yan, hindi mo control yan. Doon ka sa kaya mong kontrolin.
Yun lang yan. Bottom line. Doon ka sa kaya mong kontrolin. Ano yung kaya mong kontrolin? Optimize mo yung website mo para tumaas yung conversion rate. Ano pa yung mga kaya mong kontrolin? Benta ka ng bundles, no? I-upsell mo yung mga dati mong customers para tumaas yung average order value mo, 'di ba? Maghanap ka ng mga resellers mo, mga distributors mo para at least meron kang multiplier nung mga tao na nagpo-promote ng products mo. Okay? So hopefully ah nakapagbigay tayo ng kahit papaano maliit na input. Ito ay ano, kumbaga discussion in progress, no? Dahil um, buy 4 courses with free certification exam na. Yan. Applicable yung 12% VAT kahit saan bansa po as long as na ginamit si Meta. Yes. So, halimbawa, nasa Pilipinas ka, Miss Eden, then magra-run ka ng ads sa Australia, sa Singapore, sa United Arab Emirates, applied sa 'yon. Kasi dito naman yung ano eh. Dito na-apply yung VAT. Kaya kung ang target audience mo is ibang bansa, applied pa rin 'yan, 'di ba? Wookie, any questions? Ah, wala na. Wala na guys. So, yun lang. Thank you so much for joining. Uh, I'll be sending you guys the sheet plus yung recording via email. And yun. Maraming salamat for joining and you can watch the recording sa Facebook Live and I'll be sending you guys the recording via email. Salamat for joining and I'll see you around kapag may bagong update, magla-live lang ako and then I'll keep you posted guys. Thank you so much for joining. Bye-bye.